yung in-unwrap, you will see something valuable inside. So, siguro, kinumpare nga natin yan sa katayuan ng ating mga buhay. Most of the time, we're thinking na parang ganito lang yung aking kalagayan. But you can never underestimate the capability of God na talagang i-unravel sa iyong buhay yung magagandang bagay na kanyang nilalayon. As long as you submit to His will, you cooperate with His plan and program, may kita mo rin mag-unfold, mag-unveil yung kanyang mabuti, ganap at kaaya-ayang kalooban para sa iyo. At yun nga, kakalakip din noon, ma-unwrap. No? May mga bagay na in-invest si God sa ating mga buhay, mga kakayahan, mga abilidad, pagkakataon, panahon, buhay, at marami pang iba. At yun po ay kinakailangan din nating makita. No? Na hindi minsan kasi tingin natin sa buhay natin, hindi naman simple lang eh. May mga times we devalue our condition and our being. Pero sa mata ng Panginoong Diyos na we're being given importance and high value. Kasi nga siya yung nakakaalam sa kahalagahan ng buhay na ito, yung pwede niyang mapakinabangan o magamit bilang instrumento niya, makapagbigay kaluwalhatian sa kanya ating buhay. And at the same time, ito pong buhay na ito ay maraming mga bagay na pwedeng ma-utilize ang Panginoon. No? So, yun po ay ating tinalakay last time about unfold. So, it begs the question, pwede bang ma-miss out yung magandang kalooban ng Panginoon sa ating buhay? The answer is yes. No? Paano kaya na ang isang tao na mayroong magandang layunin ng Panginoon para sa kanya, pwedeng ma-miss out yun pong mainam, no? Na layunin ng Panginoon. Well, meron po akong binasang book noon, How to Hide a Whale. Paano ba itatago yung balyena? Pagkalaki-laking hayop sa dagat, no? Pero ginawan ko ng parang comparison. Ang akin naman, How to Hide an Elephant. Pagka kayo ho ay terrestrial, o ibig sabihin nandito sa kalupaan, ang isa sa pinakamalaking land mammal, I think, is the elephant, no? So parang iisipin niyo kapag kayan po ay nandyan sa within yung tinatawag nating immediate vicinity, kitang-kita mo, mararamdaman mo yung presensya ng hayop na yan, no? Literally, it's an animal that it's big, no? It's humongous, sabi nga nila. Pero paano kaya na kahit malaki yun at yun nga, very obvious yung kanyang presence, how can you miss out seeing the elephant? Well, tingnan po natin. Meron ho kasing nice tayong patukuyan kung bakit ito po yung ating lesson for this weekend. Ang passage po na Matthew chapter 6 verse 33, ito po yung binabanggit. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. No? So, ang punto ay hanapin daw natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin. Ano yung pag pinag-uusapan yung kingdom? No? Kasi dito sa atin sa Philippines, parang, of course, meron din pre-Hispanic Philippines na sinasabi parang may mga territories, no? Considered na parang kingdom na rin ba yun? Dito sa Asia, meron din kasi mga tradition na parang kingdom constructs, no? Yung mga societies. Kaya meron yang mga hari, may mga reyna, ayan. Pero doon ho, na nagpunta kami ng France, mga 2 months ago, doon sa lugar ng Alsace, ay nakita po namin yung maraming palace. Na yun daw ay pag-aari ng mga, at least noon, no, mga families na noble, no? And then of course yung kingdom na siyang sinasakop ng parang ruler ng isang particular town, yung lord. And pagka yung hari mismo, of course meron siyang castle. Ay yung kingdom, hindi lang yung palasyo ho niya, yung kingdom, yung kabuuan ho ng kanyang nasasakupan. No? Usually yung iba ay nililimit lang doon sa city where the palace of the king is situated. Pero iba ang sinasabi yung kabuuan ng kanyang nasasakupan, ng kanyang territory, yun ang kingdom. Well, in the case of God, when we talk about God's kingdom, it does not only speak of a small parang locality or a building, ang kaharian ng Panginoong Diyos. Of course, we know yung kanyang heavenly dwelling, and we know of His creation as part of His governance, at yung kanyang pag-aari, yung lahat ng bagay that exist is basically under the control, under the command of the Creator, and the Creator is no other than God. So pagkalaki-laki, when we talk about the Lord, of course, siya ang pinakamalaking presence in all of creation. Bakit? Creator siya eh. Pero pwede bang ma-miss out siya?
Pwede ba na ang tao ay hindi po mabigyan ng pansin o kaya ay hindi makita ang presensya ng Diyos? No? Doon tayo dati sa isang lesson natin, the hiddenness of God. Hindi naman sa nagtatago ang Diyos eh. Kaya lang ang tao ang nagtatago sa Diyos. Or ang kanyang gusto ay parang i-push aside ang Panginoon and then neglect yung presensya ng Panginoon and think na wala naman eh. Parang ang Panginoon hindi naman nagpaparamdam. Wala naman talaga siya. Hindi totoo yun. Ang totoo niyan, andyan ang Panginoon. Even if we try to, sabi nga natin, undermine yung ating pag-notice sa Kanya, o kaya i-undermine yung Kanyang presence, andyan siya. Kaya nga lang, nami-miss out dahil nga, iba yung pinagtutuunan ng ating attention. So, tingnan natin dito, paano nami-miss out ang Panginoon? Kasi nga, ang gusto natin connect, pag na-miss out mo yung Panginoon at pagtugon sa Kanyang nire-require, definitely, mami-miss out mo rin yung magandang manifestation ng Kanyang kalooban sa iyong buhay. No? Kaya sabi nga natin, may mga blessings that God gives automatically, pero may mga blessings na conditional. Pag gusto mo mag-unfold yung kabuuang kalooban ng Diyos, then you have to, di ba, tugunan mo yung kalipunan ng Kanyang mga nire-require, and then you will see yung kabuuan at kaganapan ng Kanyang kalooban sa iyong buhay. So the first one, we call them distractions. No? Ano yung distraction? Ito, sabi dito, elephants can be hidden if there are mice present, especially if there are a lot of mice around. The little things distract us from the elephant. Ano? Pwede kasi na ang pinagtutuunan ng pansin natin ay yung lesser things. Bakit? Kasi parang either yun yung cute o baka yun yung mga bagay na tumatakot sa atin, yung buong attention natin, doon nakatuon. And then, katitingin dito sa maliliit na bagay na ito, hindi mo napansin ngayon na meron palang malaking presensya na nandyan. No? Sa buhay natin, I think that's also a reality. Na pwedeng tayo ay distracted by lesser things sa ating pamumuhay dito sa lupa. Paano po yun napapatunayan? Well, of course, no? Pwede tayo ay concerned about materialism, di ba? Sa dami ng mga bagay that we would like to focus on because ang feel natin, this will give us pleasure. Ito yung mga pursuits natin. And in the pursuit of these things, sometimes God is put aside. And then iniisip natin, parang hindi ko naman siya nakita. Parang hindi ko naman siya napapansin. Well, hindi dahil wala siya, kundi sa iba ka nakatuon, iba ang iyong binibigyan ng attention. So yung distraction, no? Yan po ay nagdudulot so that something that's supposed to be prioritized or center sa atin hong buhay, pero hindi nangyayari. Because sabi nga natin, eyes, yung ating focus is on something else. So, sa atin hong mga buhay, that's something that we have to be, sabi nga natin mindful of, no? Na pwede pala na ang kaharian ng Diyos, ang Diyos mismo, ay maneglect natin dahil tayo ay nakatuon sa ilang mga bagay, no? Na kung tutusin, hindi kasing halaga ng Diyos, hindi kasing, sabi nga natin, kapaki-pakinabang kumpara sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. On the other hand, for us, it becomes yung natin parang mas binibigyan natin ng pahalaga. Now yung second, ang tawag dito ay propaganda. Ang sabi dito, give the elephant bad press. You criticize it, you badmouth it, give it a bad name. So that when somebody mentions the elephant, people respond, well, I don't like elephants. The truth is obscured by the propaganda of bad press. No? Well, siguro ang propaganda, very obvious na may awareness tayo dyan. Paano mong pasasamain yung isang tao? You create yung mga pwedeng fake news, mga sabi nga natin, insinuations about that person. O kaya palakihin mo yung maliliit na bagay na kanyang nagawang hindi maganda. And of course, people tend to avoid or people tend to focus not on the better things, but they will focus on the lesser things because of the propaganda. Ito yung malaking tanong. Pwede ba ang Panginoon ay hindi bigyan ng pahalaga o makilala man lang ng isang taong nabubuhay? Pwede, no? Alam niyo, meron akong isang experience before. Pinag-preach ako ng isang businessman sa kanyang group na
Parang binuo. Ito ay may kinalaman doon sa mga banyaga no, galing sa isang communist country na nagtatrabaho dito sa Philippines at yun nga, sa isang company niya, mga employed sila doon. At yun, sabi niya, sana ma-sharean sila ng gospel. So, pagka ako ay nagsasalita, merong nag-interpret. Dumating sa point, binabanggit ko yung Panginoon at yung need sa Panginoon sa ating buhay. Dito kasi sa Pilipinas, regular talk conversation yan. Di ba? Parang pinag-uusapan natin yung mga ginagawa ng Panginoon. O kaya, ina-attribute natin, no? Awa lang ng Diyos. Yun yung mga ganun, yung simpleng mga cliche na ganun. Pagpapatunay na may recognition tayo na ang Panginoon ay nandyan at may bahagi sa ating buhay. Doon kagulat-gulat, every time na minimension ko yung Diyos at in-translate ng interpreter, nagkakagulo sila. No? So, iniisip ko, ba't ba nagkakagulo? May sinabi ba akong mali? Hindi. Hindi lumaintindihan. Ano yung sinasabi mong God? So, nagaling pala sila sa isang bansa na hindi tinuturo yung tungkol sa Diyos. Dahil yung pananaw, parang hindi yan mahalaga sa takbo ng buhay ng tao. At hindi iyon na-ingrain sa kanilang consciousness since mga bata sila hanggang sa sila tumanda na at nakapunta nga sa isang foreign country kagaya ng Pilipinas. So, hindi dahil antagonistiko sila sa Diyos. Wala silang kamuang-muang ano ba yun? At ba't kailangan sa buhay ng tao? So, imagine, no? At yun nga, napaisip-isip ako, o nga, no? Pagka hindi ka binigyan ng opportunity to engage yung konsepto ng Diyos, yung pagkakakilanlan ng Diyos, salita ng Diyos, minsan blanco ka eh, no? At bagamat may mga prompting sa iyong buhay na alam mo parang may kulang. Parang hindi naman lahat puro material lang. Parang something is needed internally. Ganun kasi, no? Maraming mga nagpapatotoo na ganun. Coming from certain countries na, ayun nga, parang sinasangtabi yung pag-uusap tungkol sa Diyos o ayaw na mayroong makapasok na mga katuruan about God, kung ano mang relihiyon niya, basta ayaw nila yan. Yan. So, propaganda. No? May possibility pala na ang tao ma-miss out ang kalooban ng Diyos because of propaganda. Or, kahit naman sa bansa natin, no? Na meron na nga tayong consciousness sa presensya ng Diyos, ang God talk, yung pag-uusap patungkol sa pananampalataya, sa relihiyon, tungkol sa Diyos, sa ginagawa sa buhay natin, ay, kumbaga, normal dito sa atin, sa regular part na ating everyday siguro conversations. Pero kapag siniraan yung patungkol sa Diyos, minaliit, minasama, isinangtabi, pwede na ang mga tao ay parang hindi na ito intindihin. And from there, na-miss out ang kalooban ng Diyos kasi hindi nakita, no? Because of propaganda. So that's the second. Yung third is called indifference. Ano ba yung indifference? Pagwawalang bahala o hindi pagbibigay pahalaga. Itong sabi ng ano natin dito, description. If society can be brought to respond to the elephant in such a way that when one says that there is an elephant, everyone yawns and says, so what? It is boring or irrelevant to our lives, so the elephant is hidden. The truth is obscured. No? Parang yun nga, no? Pagka ang isang, sabi nga natin, napakahalagang usapin, katulad ng sa Diyos, ay parang kinatatamaran, walang pahalaga, pwedeng natatakpan siya nandyan, pero hindi nakikita kasi mayroong mga bagay na masigit na tinitingnan dahil nga indifferent eh. Naalala ko yung sa kong kausap noon, meron siyang, alam niyo yung mga stuffed toy, no? Yung teddy bear. Meron daw siyang, may nagbigay sa kanya life size. Parang yung point niya doon sa conversation na yan, hindi mo maisip na pwede mo palang maitago itong ganito kalaking klase ng stuffed toy na hindi mo malaman kung nasaan pero alam mo nandyan, no? So, naintriga ako kasi sa pagkikwento yung stuffed toy, kasi laki ng tao, full-grown human katulad ko, no? Sabi ko, ano ba yan? Gift daw. Nang nililigawan pa siya ng kanyang asawa. Yun daw ang regalo sa kanya.
So, talagang iniipon niya yun. Lalong-lalo na yung pinakamalaki na yun. Kasi yun yung pinaka-special. Alam niya, mahal. Ayun daw binitbit pa, sinakay pa sa taxi, parang pasahero, para lang madala sa kanya. So, ganun yung kasaysayan nun. Kaya lang nung naging mag-asawa na sila, syempre, inaalikabukan din yung mga stuffed toy na yan. So, ang gusto niya ay itago. So, naitago niya. Tagal na panahon lumipas, naisip niya, saan kaya yun? Hindi na niya mahanap. Until talagang hinalughog na niya yung kanyang closet, doon niya na-realize na sa likod ng mga damit sa loob ng kanyang aparador na lagi pa lang nandun lang, doon pala niya tinago. Tapos, yun nga yung mga damit, siyempre, sinilansan mo na doon. Yun ang pagbukas mo nung tokador mo, nung aparador mo rin, makikita mo yung mga damit. Hindi mo na-realize sa likod noon ay mayroong malaking bear stuffed toy. So, sa indifference, it's almost like that. Nandyan. Pero dahil nga hindi mo pinahahalagahan, tingin mo nakakatamad, tingin mo walang kabuluhan. So, yung mga nilalagay mo sa harap, tumatabing doon sa napakalaking bagay na mahalaga sana, di ba? So, ang Panginoon ganun din. Because of indifference, naisasang tabi, parang naitatago. Dahil yun nasa forefront, yung mas ginugusto nating makita at tingnan, ay yun na nga. Yung mga bagay na sa tingin natin mas interesting o kaya sa tingin natin mas gusto natin. So, yan po ang nangyayari. Now, yung sumunod is the pursuit of happiness. Now, clarify natin na hindi masamang maging masaya. It's okay to be happy. Gusto rin ng Panginoon sa atin yan. Pero yung concept dito ng pursuit of happiness ay para bang pagka may mga bagay kang ginugusto na sa iyong kalagayan niya na nagpapasaya, na layo sa Panginoon o kaya ay hindi dumuduktong sa kanyang bahagi o presensya sa iyong buhay, it's possible na kahahabol mo doon, you're sabi nga, walking or running towards a different direction. Yung malaking bagay nandun sa likod mo, hindi mo nakikita, di ba? So, may mga times nangyayari sa atin yan. Di ba, minsan may tao na nakasalubong ka, ikaw tinitingnan ka na niya, ikaw kasi nakatingin ka doon sa malayo. Sabi nga, malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Pero ibig sabihin, sometimes parang gano'n, no? Yung nag-tunnel vision ka, doon ka lang nakatingin sa mga parang malayuan. Yung nakaharap sa'yo, tinitingnan ka na hindi mo nakita, and then finally, nandun na sa likod mo, minsan sumusunod pa nga, hindi mo na mamalayan, meron pala nandun sa likuran mo. Dahil diyan sa pagtingin mo sa harap, sa layo ng tingin mo, hindi mo yun nabigyan ng pansin. Same thing, no, sa Panginoon. When we talk about yung pursuit of happiness, ay ganun din. Ang dami nating hinahabol, palayo tayo ng palayo, ang Panginoon napunta na sa likuran natin at hindi natin namalayan, nasa lubong na pala natin, tinatawag pala tayo at hindi tayo napansin. Di ba? Para hindi natin napansin. So, pwedeng mangyari. Tama-tama ako. Kagabi ay nag-speak ako doon sa isang wake. Yung isang kamag-anak, kausap ko, tatawagin niya yung attention ng isang relative. Ano lang, siguro mga 2 di pa lang yung pagitan sa amin eh. Kaya lang, ang lakas na ng pagkakatawag. Enclosed area naman, air conditions yung lugar. Pero tawag siya ng tawag, lahat tumitingin na. Yung tinatawag niya, hindi tumitingin sa kanya. Ang dahilan, dahil may iba pong hinahanap pala, yung kailangan pang sabihin, oy, may tumatawag sa'yo. Oh, hindi ko narinig. Pero lahat nakarinig na. Hindi kita nakita. Nung bumaling siya, napansin na niya kami. Pero dahil nga may iba siyang hinahabol at may ibang hinahanap during that time, yung bang parang lampasan yung tingin. Hindi siya, hindi siya nang-i-snub o hindi niya intention i-ignore yung kaanak. At hindi sa, yun nga, parang, hindi ba yung minsan, yung hindi niya kinikibo, sadya. Hindi ganun. Talagang, nung nagkagulatan pa nga, nung sinabi, talaga ba kanina po ba akong tinatawag? Tumingin ba talaga ako? Kumakaway pa ako, nakapasensya ka na kasi meron akong hinahanap. Ayun, no? So, may mga times ganun din. We miss out God at yung concerns ng kanyang kingdom, all because ang atin hong intention is to look for something else. At yun nga, yung pursuit of happiness, na kung ito yung nanggagaling sa mga bagay that does not connect us with God, doon tayo. No? We run towards that and we leave behind yung mga concerns related to God. So kung hindi ka naman magkakaroon talaga ng interaction sa Panginoon,
at hindi mo magagawa yung kanyang saloobin at layunin para sa iyong buhay, hindi rin mag-unfold yung maganda niyang plano para sa iyo, sa iyong katayuang pangbuhay. So again, ito pong ating lesson na ito is a continuation ng ating discussion last weekend about unfolding. Pero ang gusto nating sagutin na tanong ay, pwede ba talagang ma-miss out ang kalooban ng Diyos? Yes. Pwede bang hindi mabigyan ng pansin ang Panginoon? Yes. No? Kaya nga sabi nga natin, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. So ang kingdom is a very big and vast territory. Diba? And His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, pag hindi mo natagpuan ng Panginoon, hindi mo siya nabigyan ng pahalaga sa iyong buhay, yung karagdagan na yun ay hindi mangyayari. So, very important yun. At kaya dun ho nanggaling yung how to hide an elephant. Sabi nga ho natin, yung elepante is a very big land mammal. Di ba? Na kung ikaw ay naglalakad at yung elephant is within view or siguro yung proximity, malapit sa, hindi mo ma-miss out sa sobrang laki, dambuhala nga siya kung i-consider. And yet, kahit humalaki siya, there's a possibility, hindi mo mapapansin. Bakit? Yun nga ho. Kinumpare natin ito sa Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, sa pagpapakita ng banal na kasulatan, pag sinaliksik natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay ayon sa kanyang ipinangako ay pwede niyang pagganapin sa ating mga buhay. Ang kingdom ho ay hindi lang palace. Well, yung castle pa lang, malaki na eh. But the kingdom is a territory. So, hindi mo mamimiss out, lalo na yung kingdom ng Diyos. Pero paano kahit ang Panginoon ang manglilikha? He has His kingdom concerns. At of course, no, pag pinag-uusapan yung kanyang kalooban, it's well known. No? Pero ba't may mga nakaka-miss out? Sabi nga natin, just like an elephant, if you get distracted. Sabi natin yesterday, so in passing lang po ito. Elephants can be hidden if there are mice present, especially if there are a lot of mice around. The little things distract us from the elephant. No? So if we get distracted from, yun nga, yung pinaka dapat central figure na ating napapansin. Kasi nga, limited yung ating attention. Limited ang ating gamit ng senses. So there's a possibility we get to focus on something else. So because of that distraction, no, kahit ang laki-laki ng elephant, kung meron mga maliliit na bagay that got your attention and then pulled you away from looking at the elephant. So, ang nakikita mo yung mga maliliit na daga. At kung sila ay nagtakbuhan opposite to the direction or to the location ng elephant, and then you spend more time concentrating on the mice, it's possible you miss out on the elephant. Sa buhay natin, figuratively, ganun din. Ang kalooban ng Diyos, talagang ginagawa niya ang lahat para ito ay maintindihan natin, makita natin yung value at mahayag sa atin. Kaya lang minsan we get distracted. We get to be attracted by lesser things. Mga pleasures of this world, mga iba-ibang kaabalahan, marami tayong mga concerns. And yun nga, minsan these concerns take our attention away from the central, sabi nga natin, element na dapat binibigyan ng importance, which is God. No? And then we miss Him out. No? So yun yung distraction. Yung second, sabi natin, is propaganda. Give the elephant bad press, you criticize it, badmouth it, give it a bad name, so that when everybody mentions the elephant, people will respond. I do not like elephants. The truth is obscured by the propaganda of bad press. Diba? Pwede na yung pasamain mo yung imahe ng elephant, o kaya papaniwalain mo yung mga tao. Hindi, wala naman yan. Hindi totoo yan. You make it fiction. So, in the end, people do not necessarily search for God or will totally ignore anything related to God. No? Meron akong isang experience nga na ikwento ko yesterday na kumausap ako ng isang lahi na came from a country. No? Ito yung mga workers na yung bansa na yun is a communist country. So wala silang God talk. So, nung pinapaturuan kasi nung kanilang employer dito sa Philippines ng tungkol sa Bible, so syempre, central sa teaching ng Bible si God at yung kanyang bahagi sa buhay natin. When being translated, pag sinasabi ko, God and His love for you, nagkakagulo sila, hindi nila maintindihan anong God. At ba't kailangan sa buhay mo? So,
they have basically lived their lives for the longest time. Wala talagang awareness of God, and wala silang nakikitang need for God, o kaya yun yung inclination na yung God ay bigyan ng, sabi nga natin puwang sa kanilang existence. Walang-wala. So, bakit nagkaganon? Because they come from a country na ang sinasabi, ito nga, it's just the opium of the masses. It's being given bad press. And so, because of that, ayun na nga, hindi nalalaman o hindi nakikita ng tao yung tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban. Propaganda, no? Yung third is indifference. So, pagka ang tao hindi binawalang bahala niya, hindi niya pinapahalagahan yung mga kingdom concerns, di ba? Yung mga bagay related to God. It's possible, sabi nga dito, if society can be brought to respond to the elephant in such a way that when one says there is an elephant, everyone yawns and says, so what? It is boring or irrelevant to our lives. So the elephant is hidden, the truth is obscured. So yung indifference, ayaw mo siyang gawing central or ayaw mo siyang ilagay sa forefront ng kahit na anong usapin or buhay ng tao. Hindi bibigyan ng pahalaga at pansin. So, pwedeng hindi makita, no? Kahit nandyan. Siguro, yesterday yung illustration natin is about yung life-size na stuffed toy. Kinikwento ko nga sa inyo, yung stuffed toy ay naitago. Ang laki-laki, kasing laki nga ng tao Ganon katindi yung stuffed toy na yun. At yung may-ari, kasi parang feel niya, hindi naman kailangan palagi naka-expose. Kasi nga, it takes up space and dust. So, hindi niya na-realize na sa tagal ng panahon, pwede pala niya makalimutan. Yung pala, nung hinahanap niya, saan ko kaya nilagay yung stuffed toy na yun? Hanap siya na hanap. Hindi niya makita. Hindi naman kalakihan yung bahay, pero saka yung sa laki ng stuffed toy na yun, in proportion dun sa house, madali dapat makita. Ayun sa sulok, okay, nandyan. Nakikita na ibang tao. Wala talaga. Until finally, yung kanyang aparador, hinawan niya yung mga damit. Malaki kasi yung kanilang dresser. So, nandun pala sa likod ng mga damit. Doon lang niya na-realize. So, some years ago, nilagay ko doon sa likod ng damitan, na puno na ng damit yung lalagyan ng mga damit. Of course, nag-hanger siya ng mga iba-ibang damit doon, nasiksik. And hindi na niya naalala na meron nga palang stuffed toy sa likod ng mga damit. Indifference can be like that. Yung tungkol sa Diyos nalalagay sa likod, parang nasa backseat siya, and many people ignore it. Hindi na nabibigyan ng pansin yung usapin tungkol sa Diyos because of indifference. Sa pang-apat naman is the pursuit of happiness, no? Now remember, hindi naman sa hindi nagbibigay ng kagalakan ang Panginoon, di ba? Ang sabi nga ho doon, ang Panginoon is going to give you joy unspeakable. At ang Panginoon talaga, ang interest niya is for us to also have happiness. Yun nga lang, yung pursuit of happiness ng tao sometimes is related to pleasure. Pleasure that is also sinful by God's category. So, opposite direction. Pag halimbawa ang Diyos ay nasa likuran mo, ang direksyon ng lakad mo, yung iyong muka ay paharap, syempre. Wala ka namang mata sa likod. So, yung nandun sa likod, na-ignore mo na because you're looking in front of you, and in front of you, you're seeking for things that is contrary to God. So, nami-miss out mo yung Panginoon, no? Because you're trying to pursue things contrary sa gusto niya. So, if in our modern society, we can convince people that the elephant does not make them happy, we can get them to ignore the truth because we tend to ignore anything that does not make us happy. Di ba? Hindi natin gustong harapin. Hindi natin hinahanap. Hindi natin pinapansin. So, dahil nasa ibang ang ating atensyon, no? Na-miss out mo kahit ang laki-laki ng kingdom of God. Di ba? So, yung sumunod, relativism. Ano yung relativism? Ito may kinalaman sa kanya-kanya na lang tayo ng paniniwala. Ito sabi, it is the idea that truth is what you believe to be true. If you don't believe it to be true, it is not truth. Relativism therefore says the elephant can be there for you, but it is not there for me. Truth is what you believe rather than ultimate reality, whether you believe it or not. No? So, di ba sa ating mundo ngayon, napakaraming mga, ang tawag doon counter arguments. Ang paliwanag na isa, God created everything. At yung Bible nga nagsasabi, creation basically manifests the wonder of God, no? Yung kanyang galing sa paglikha, yung kanyang disenyo, yan. Ang sasabihin na ba, hindi.
yan ay nanggaling sa ganito. So may theory of evolution silang pinapresent. So people miss out on God even though His creation is a proof of His presence. And they focus on a theory. Na yung theory na yan is an alternative to make people think that there is no divine being na related dito sa sabi nga, laganap ng sangnilikha. Ito ay pwedeng by chance, by time, or by some, sabi nga natin cosmic movement lang. Ayan. So, yun nga. Kahit na nakaharap na sa'yo, di ba? Kasi nga sa Bible, ang sinasabi, general revelation, yun yung wonders of creation, can give you an idea of the Creator, the intelligent and magnificent Creator. And yet some people are looking at it, but are seeing something different. That's relativism. Magkaiba na kayo ng pagtingin. Ang isang tao would be saying, oh, ito, ang ganda, naghimala ang Panginoon. Nagbigay siya ng mga biyaya, no? Yung pinapresent sa Bible, yung miracle. Iba nagpe-present ng alternative explanation. Halimbawa, yung lumakad daw sa Red Sea. And di ba? Nabuksan, nahati yung dagat. Nakalakad sila sa lupa. Ang iba naman sasabihin, no, it's a sea of reeds. Mga damo yun, at sa ibabaw sila tumapak. Yung mga ganun. Andyan na, pinapresent na nga yung historical fact and pinapakita yung details. It was indeed, di ba, dagat yun Pero bibigyan ka ng counter-explanation na ito daw ang mas totoo. So, ano mangyayari? If you choose to believe that, then you ignore the very, sabi nga, proof that indeed a God who can perform supernatural acts ay hindi mo na nakita yun. Iba na yung iyong pagtingin. Feel mo, this is just a natural event rather than see the supernatural hand of God working. So, ang tawag doon ay relativism. No? It can be seen that way. Di ba? So, minsan, sinasabi natin na ito, nag-bless si God. Yung attribute, yung ganda ng takbo as a blessing of the Lord. Yung iba naman would attribute it to luck or chance. Yung iba naman would say, hindi, may ibang explanation pa dyan. They will give you yung kanilang way of looking at things and that perspective. Sasabihin lang, hindi, ito yan. So, even though this is already a way of looking at how the hand of God has ushered blessings, it's seen in a different way and iba yung paliwanag and taking God out of the equation. So, yan, laki-laki ng elephant, pwede mong na-miss out. Laki-laki ng kingdom of God, but it can be missed out. Yung next, it's called presumptuousness. Ano ba yung presumptuousness? If we can cultivate in society the attitude that, yes, this is an important truth, but I have heard it before. I already know it. Then the truth is not only trivialized, it is marginalized. It lulls the mind into indifference and dulls the heart into complacency. So minsan, di ba? Oh, ito yung sa Diyos yan. Hindi, alam ko na yan. Yun nga, yung pagkaalam pala niya ay iba, no? Yung kanya ay more of fantasy rather than see it from a biblical way of explaining things out. Magkaiba kasi yun Ano ho ba yung fantasy and superstition? Ito ay mga, minsan naniniwala sa supernatural, pero out of the context and out of the bounds of explanation of the Word of God. Pero pag halimbawa, pagpatungkol sa Diyos, ibang usapan yan, di ba? Ito ay dapat nakakontain sa Bible. Ito yung tinatawag nating spiritual, religious reality na tinatanggap natin because it has been revealed by God. Ito yung biblical. Ayan, no? So, it's very important. No? Pwedeng mangyari kasi na iniisip ng tao, hindi, alam ko na yan. Ayan. Minsan, ito, palapit na tayo sa November 1st. Ito lang naman pag-alala sa mga namatay. Pero hindi ba? Minsan yung mga tao would equate this sa mga katatakutan dahil nga doon sa October 31. Ito, maganda nating makita. Ang totoo niyan, for example, di ba? Ang sabi ng Panginoon na after death, judgment, doon sa salita ng Diyos. So, kung halimbawa ako ay mamamatay, hindi na magpapaikot-ikot yung kaluluwa ko, lalo na hindi ako mananakot. At ba't naman ako mananakot? Di ba? At bakit ako gagawing katatakutan? That's unfair. Ako nga, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay may pagkilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, then to be absent in the body is to be present with the Lord.
On the other hand, kaya minsan, sasabihin, di alam ko na yan. Yung mga spirito na yan. Yung multo, yan yung patay. Ay, ginawa pa akong katatakutan. Yan na nga yung pinaka-point. With presumptuousness, ang nalalagay sa forefront is unbelievable realities. Ibig sabihin yan, yung mga pinag-usapan na tuloy, mga multo, asumang kung ano pa, pero hindi yung kalooban ng Panginoon. So, is it possible? Yes, no? Kasi nga yung presumption ng tao iniisip niya, alam na niya. Pero yung kanyang alam, iba dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung gusto mong talagang makita yung kingdom concerns, consult the text. Yung Biblia, yung kapahayagan ng Diyos, rather than human intuition and human deduction, sabi nga natin. No? Yung napakahalagang elemento po yan. Another, bakit daw natin nami-miss out yung kingdom concern? Yung kingdom concerns, yung pagkahanap at kaalam ng tungkol sa Diyos. Well, unbelief is another. Truth is obscured by outright denial. It is tantamount to saying, I have already made up my mind. Don't confuse me with the facts. When society cultivates a disdain for honest inquiry and hold blindly to its assumptions, truth is disregarded. No? So, ayun nga, binuo ko na isip ko. Hindi yan totoo. Ayan, no? Kaya kahit anong paunawa at paliwanag bigay sa'yo, hindi mo tinatanggap. Di na lang. Yung salita ng Diyos mismo. Meron akong isang inabasang material. They would not believe that Jesus is a historical figure. Hindi nila tinatanggap na ang Panginoong Jesus ay talaga daw nabuhay sa kasaysayan. Yan daw ay mga katang-isip lang at mga, kung tawagin natin, ipanlilin lang na ginagawa ng mga Kristiyano. Pero yun nga, sabi rin ng author na binabasa kong yun, sabi kong hindi kinikilalang nabuhay si Jesus, bakit ang dating natin nakasalalay sa kanyang, di ba, kapanganakan at sa, yun nga, yung kanyang kamatayan? Halimbawa, BC, di ba, pagka nagde-date tayo ng mga time periods, 300 BC, mga ganyan. Yung BC is before Christ. So, kung walang Christ, ba't ginamit natin siyang parang marker sa kasaysayan? At bakit ano ba yung AD? Anno Domini, in the year of our Lord, referring to Jesus Christ. So, ibig sabihin, may Jesus Christ, no? Parang, mahilig sa NBA. Ako po ay high school ng mga 80s at naging college ng 90s. Yeah. Si Jordan, talagang sikat na player, no? Pag sinabi mo, hindi totoo yan si Michael Jordan. Ha? Kung hindi totoo si Michael Jordan, bakit yung NBA merong pre-Jordan era? Yung NBA nung wala pa si Jordan. Yung Jordan era, yung time na pumasok na si Jordan sa NBA. Post-Jordan era, yung after ni Michael Jordan. Ginamit mong marker yung presence ng tao, tapos ngayon sinasabi mo hindi totoo. Ano yun? Hindi ba? Same thing with Jesus Christ. Ginamit mong marker for dating, and then sasabihin mo, hindi naman yan talaga nag-exist. Hindi. So, unbelief, no? Kahit nandyan na yung patunay, nandyan na yung proof, ayaw talagang paniwalaan. So, nami-miss out, even though it's a big reality. No? So, how do you hide an elephant? You don't believe in the elephant. Ano yan sa harap mo? Hindi. Giraffe yan. Well, yun. Pwede mong gawin yun. Nasa harap mo na yung elephant. Pag paniwalaan mo sarili mo, yung kaharap mo ay giraffe rather than an elephant. You can do that. It's called the art of self-deception. And unbelief sometimes is like that. No? You're presented with facts, you're presented with the truth. You try to create an alternative reality. So, that's it. No? And then yung last is called pragmatism. What is pragmatism? The fundamental consideration that grips the attention of our postmodern world is no longer what is true, but what works, no? So, ibig sabihin, pag sinabi natin, ang Panginoon talaga tumutulong sa atin yan. Siya ay kumikilos sa atin kahit in supernatural ways. Pwede siyang mag-perform ng miracles if He chooses to do so. And He can also have yung tinatawag nating interest in our everyday situation. Yung welfare natin ay isa sa mga bagay na Kanyang binibigyan din ng pansin. Bigla may magsasalita, hindi totoo yan, walang pakialam ang Diyos sa atin. God is watching us from a distance.
O, di yun. Yung paniniwala mo na ang Panginoon ay walang pakialam sa tao, hindi siya kumikilos sa atin. So, yung iyong interpretation of your everyday reality is totally different compared to somebody na naniniwala sa immanence ng Diyos. Ang Panginoon ay nandyan, nagkakaroon ng interaction sa kalagayan natin, at pwede natin kausapin through prayer, and He answers prayers, and He basically provides us things, both naturally and supernaturally. So, iba-ibang mga dahilan. No? Pero again, bakit nga? How to hide an elephant? Kasi ang sabi nga natin sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, gaano ba kalaki ang kingdom? The kingdom of God is big. When you talk about God, He's Creator and Savior. Pero pwede bang ma-miss out siya? Yes. At pagiging yung unfolding ng kanyang kalooban, di natin ma-realize because of the things that we have talked about. So sana, yun po ay magpaparealize sa atin na pwedeng ma-miss out ng isang tao yung kaganapan ng kalooban ng Diyos kasi hindi niya natagpuan ng Diyos. Gaano man ang pagpapakilala ng Diyos, gaano man ang paghahayag ng Diyos sa atin, kung meron ho tayo mga pagtingin na naglalayo sa atin doon sa pagbibigay ng atensyon at pahalaga sa Diyos, there's a possibility we miss Him. Ibig sabihin, we miss out doon sa atin hong pagkatuntun sa Panginoon. Sana po, hindi. Mag-focus tayo sa Kanya. Tuunan natin siya, and then yung atin hong life, yung ating interpretation of life, at yung atin din hong experience will be basically, based on how we interpret life with the presence of God and the intervention of God. So, mahalaga yun. So, ang paalala po na ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Nang matapos ang World War II, isang misyonero mula sa Amerika ang naglayag papuntang China, dala ang misyon na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo sa pamamagitan ng radyo. Siya si John Broger, isa sa mga founders ng Far East Broadcasting Company o FEBC. Plano sana niyang magtayo ng isang radio station sa Shanghai. Ngunit dahil sa sitwasyong pampolitika sa bansa, agad na nagsara ang pintuang ito. Pero iba ang plano ng Diyos. Nagbukas siya ng panibagong pinto, dito mismo sa Pilipinas. Mula sa guho ng digmaan, isinilang ang unang istasyon ng FEBC, ang KZAS, na ngayon 702 DZAS. Noong 1949, sa unang pagkakataon, narinig ang ebanghelyo sa wikang Chino mula sa radyo. Kamakailan muling binuhay ang alaala ng misyong ito sa celebration ng 76th anniversary of FEBC's broadcasts to China, na ginanap sa Jubilee Evangelical Church, Quezon City. 95 partners representing the Filipino-Chinese Christian community ang dumalo. Malinaw na larawan ng pagpapatuloy na pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Isa si Elder Sherwin Chua ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas, sa mga first-timers na nakasama namin sa event. Pakinggan natin ang kanyang ibinahagi.